Muntik na akong mag-give up, buti na lang tayo'y nakarelax sa ilog at tayo ay nakaligo. Anong relaxation na ito, bagaman ang ating mga manok ay talagang kinakaig ang ating mga alaga. Pero yung ganda nito, mula sa kawalan ng ating sinimulan, ay patuloy na gumaganda at nagiging inspirasyon natin ang ating mga karanasang ito upang patuloy na lumaban at hindi tayo mag-give up. Mula sa iba't ibang mga pananim na atin ang naani katulad ng pechay na atin pong pinakinabangan ng mabuti, ito'y naulam natin, nabenta natin at tayo nakapagbigay sa mga taong walang pambili. Tunay na ito'y naging kapakipakinabang at ang karanasang ito ay inspirasyon natin upang patuloy tayong magpaganda ng ating bakuran. Ang ating bakuran ito ay nagpapalakas ng ating loob na katulad din ng buhay natin. Tayo ay susubukin. Tayo ay maraming pagdadaan ng iba't ibang mga sitwasyon. Pero katulad ng ating backyard garden, bagaman iba't iba na ang itanim natin sa ating bakuran, ito naman ay naging kapakipakinabang na. Marami ng development sa loob ng 4 na buwan na ating pagtatransform ng ating bakuran. Pero lahat ng iyon ay nagtuturo sa atin upang maging matatag. Na bagaman katulad ngayon, yung ating mga manok ay patuloy na nakakahanap ng lusutan. Pero lahat yun ay bibigyan natin ng solusyon sa tamang paraan. At ating magagawa na katulad din ng dati, tayo ay patuloy na ma-inspire. At lahat ng mga karanasan natin na nagbibigay ng inspirasyon ay atin pong alalahanin. Napakasarap balikan ang ating mga unang customers na nagbigay saya sa atin nung panahon tayo nagbebenta ng pechay. First customer ng ating pechay ngayong Sunday. Harvest mo, bili mo. Pili ka na ng mas malaki. 5 piso isa. Yan. Sige lang. Yung katabi, oo nga, sayang. Lunch? 4 kung 20. Nakakulungan mo na, hindi madali naman. Kaya nga. Ayan. Salamat, Pinsan Marife. Ayan. Okay. Meron kaming second customer ng pechay. Fresh na fresh po, pechay kayo dyan. Nili talaga yung malaki. Sa ate ano kanina, Marife. Galing naman itong farm. Okay. Wala nang masamang spray pa. Wala. Hindi yan siya nag-ano dyan. Tsaka abono. Organic yan. Patingin ang fresh. Po. Ayan, ito po si Auntie Med. Ayan. Yun. May exercise pa po pala yan? Oo nga. Ano naman siya sa ano pa? Oo nga. Yung piraso ba 20 pesos? 4 po. Ay, nako. Ito na, 4 na ito. Okay po. Okay. Thank you po, Ante. Wow, sarap nito. Enjoy nyo po ang inyong pag-ulam. Opo. Thank you. Ang mga alaala ng video na yan ay patunay na lamang na tayo'y pinagpala sa ating backyard garden. Bagaman ang ating mga manok ay pinagsasipang muli ang ating pong mga alagang gulay, pero hindi naman po lahat. At marami pa rin po tayong napapakinabangan. Kaya anong gagawin natin? Kundi lalo nating pagbutihin ang ating pag-alaga, sapagkat dito tayo lalong giginhawa ang buhay. At sa mga nai-inspire din natin, sapagkat nung atin pong itinek, ang atin pong analytics sa atin pong channel motto, sa atin pong isinare ng mga video na katulad nito, ay lalo pong nadaragdagan ng ating subscriber. At ngayong buwan ng Abril, o katatapos ng buwan ng Abril, ay lalong dumami ang ating viewers, ang ating subscriber, at syempre, mas marami rin tayong na-upload na video. At yun po'y nangangahulugan ng tagumpay sa atin. Kaya bakit tayo susuko kung ang pagpapala naman ay mas marami kaysa sa mga pagsubok o mga suliranin na ating pinagdaraanan? Lahat ng mga iyon ay katulad lamang ng buto na kapag ating tinabunan, ito'y tutubo at magiging mas maganda ang kahihinatnan. Kaya ngayong May 3, 2024, Friday, ay lalo pa nating pinagsisipagan, dinadagdagan natin ang ating pagsisikap, pagpaplano at aksyon upang lalo pa nating mapagbuti ang ating mga gawain dito sa ating bakuran at sa iba pa nating mga gawain. Lalo tayong magiging inspirado sapagkat yung mga karanasan natin ang bumusog sa atin ang nagpatibay upang lalo tayong gumawa ng mas maganda kaysa sa dati. Opo, nais kong idiin sa inyo na kapag tayo'y nabubuhay sa mundong ito, ang karanasan natin ang hubog sa atin upang lalo tayong umasenso at magkaroon ng magandang buhay. Hindi dahil malaki ang pera mo, hindi dahil mataas ang posisyon mo, hindi dahil marami kang kamag-anak na mayaman, hindi dahil sa ikaw ay mataas ang pinag-aralan. Ang tunay na huhubog sa pagkatao ng tao ay ang iba't iba niyang karanasan na siyang nagpalakas sa kanya. Kapag yung karanasan mo ay iba't iba at
ito'y humubog sa iyo upang ikay maging matatag. Iyon ang tunay na edukasyon, sapagkat may formal at non-formal education. Pero ang edukasyon sa aktwal na pamumuhay ang siyang nagagamit nating higit sa ating pamumuhay sa mundong ito. Kaya kapag tayo ay hitik sa iba't ibang karanasan, mga pagkabigo, pagkakamali, tagumpay, at iba't iba pang mga larangan, at ito'y ating napanagumpayan, tiyak, hindi kailanman tayo gigive up. Kaya nga po, patuloy ang ating paggagamas ng ating garden at i-develop pa natin ito. Hindi natin ito hahayaang masira. Opo, marami ang namatay, maraming hindi namunga, pero mas marami ang nagiging mas pakinabang. Kaya patuloy lang, ikaw din na nanonood ngayon, kung anuman ang iyong pinagdaraanan, kung anuman ang mga pagsubok, katulad ko, marami rin tayong pagsubok. Katulad ng ating mga pautang. Inaasahan ko na lahat iyon ay makakatulong sa atin para maging financially stable tayo. Pero ang nangyari ay hindi po nagbabayaran hanggang ngayon. Kaya ang nangyari, tayo po'y nangutang din. Kung paano tayo nagpautang, nangutang din tayo para matugunan ng ating pangilan. Pero sa kabaliktaran, tayo ngayon ay pinipilit na bayaran ang ating mga utang. At utay-utay na nga rin nating naibabalik ang ating mga inutangan. At kung kinakailangan magbenta tayo ng ating ari-arian, gagawin ko alang-alang sa kalinisan ng ating pagkatao. Kasi ayaw kong magaya sa iba na hindi nagbabayad ng utang. Ganun pa man, lahat ng ating ginagawa ay nakakatulong upang minsan tayo ay parang gusto natin mag-give up. Pero katulad kahapon, nung maisip kong parang wala nang gana, gusto mong mag-give up, ay lalo kong sinipagan, nag-delete ko ako at inayos ang ating backyard garden. At nung maayos natin, tayo na-refresh at lalo tayong nakaisip na gumawa ng vlog na ito. Sapagkat alam ko, may mga tao talagang hindi makayanan ng problema nila sa buhay. May mga taong kahit na marami ng mga pagpapalang natanggap, pero nakatuon lamang sila sa mga negatibo. Kaya nga nais kong ipakita sa inyo, katulad ngayon, dahil kailangan nating ipalit or ibaguhin yung setup ng ating camera, binago po natin. Ganun po ang buhay. Babaguhin mo at hanapin mo yung ikagaganda kung ano ang magandang mangyari sa buhay mo. Katulad natin, ito po yung one-man channel lamang, pero may mga na-inspire, yung iba ay nag-unsubscribe na at mas marami ang nadaragdag. Kaya nga po, sa nung tiningnan ko ang record natin kanina, 304 subscriber po na po tayo. At maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. At alam ko, dahil yun sa gusto nyo ang niche natin. Ang niche po natin lagi ay ang ating mga diary ginagawa araw-araw at kung paano tayo nakakasurvive. Bagaman iniwan natin ang malaking sahod sa Macau, China, ay pinagsisikapan natin na mabuhay na masaya, matugunan ang pangangailangan ng pamilya, at kung ano ang nandyan na resource. Yun kasi ang aking paniniwala. Kung ano ang nandyan na resources, yun ang iyong ima-maximize. Sapagkat yun din ang huhubog sa iyong pagkatao. Bakit ka pa maghahanap ng marami o iba't iba pa kung ang resources mo ay nandiyan na? Kung saan ka, doon ang iyong pagbutihin at pagsikapang ma-improve. At tulad ko, nung makita ko ang aming bakuran ay medyo maluwang, ay napakagandang i-improve at ito ay magbibigay ng dagdag kabuhayan at mapapaganda pa natin ang ating kapaligiran. Kaya ano pa, hindi na natin kailangang mag-give up. Ang kailangan lang natin ay patuloy na hanapin ang tagumpay nating hinahanap. Kaya talika, samahan mo ako, iikutan natin ang ating bakuran katulad ng talong na ito. Ang mga tanim nating iba't iba dito sa paligid ng ating bahay ay makikita natin na mayroong iba't ibang karanasan tayong pinagdaanan. Tiyak, yung karanasang iyon ay hindi kayang pantayan ng iba pang karanasan. Katulad ng mga okrang ito, napakatatangkad na nila at abot na ang balag. At ganoon din po yung ating bakurang ito. Nung una ay puro mga namumulaklak lang ang nasa harapan ng bahay na ito. Mga namumulaklak na iba't ibang uri. At ganoon din po sa gilid ng ating bakuran ay mga pato, mga itik. At lahat po yan ay nagiging inspirasyon natin na iba't iba na yung pinagdaanan natin diyan. Pero hindi po tayo kailanman binigo ng ating mga gulay at prutas, sapagkat katulad ng mga sitaw na ito, bagaman marami ang nagkamatayan, sila naman ay namumunga ng grade. Dadako tayo sa likod ng ating bahay. Nandyan ang ating mga manok. Ang mga manok na ito ay marami na rin tayong karanasang ibinigay niyan. At sa likod mismo ay nandyan din ang mga gulay at prutas ng mga papaya. At patuloy nating hinihintay ang kanilang paglaki. Sa gilid naman po ay iba't iba ring mga gulay at mga prutas din po ang nandiyan. At lahat po ng mga bagay na yan, katulad din ng bayabas na inyong makikita. Bagaman yan ay native, ito na may napakahalaga. At lahat ng mga bagay na ating nakikita sa bakuran ay nagbibigay ng inspirasyon, katulad din ng kalamansing ito. Ito ay may bunga at patuloy din na nagbibigay ng saya kahit ang tumbler na yan. Bakit? Sapagkat mayroong purpose ang lahat ng bagay. Kaya ano pa ang magbibigay sa atin ng lungkot kung patuloy tayong magbibigay ng inspirasyon sa bawat tao at patuloy din tayo na mamumuhay na masaya sapagkat alam natin may purpose ang ating buhay. Ang ating karanasan ang magbibigay sa atin ng inspirasyon upang hindi mag-give up. Kaya pagbutihin mo ang iyong karanasan. Sikaping tuloy-tuloy na magbibigay ng liwanag at ganda ng takbo ng buhay mo ang karanasan mo araw-araw kasabwat.
Bakit kailangan mong mag-subscribe sa channel Moto? Ang channel Moto ay nagsishare ng mga video tungkol sa pakikipagsapalaran sa buhay. Kaya channel Moto dahil ito ay para sa iyo upang makarelate ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel Moto ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo, katulad ng salitang kasabwat. Pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabwatan. Pero hinihikayat ko po kayo na tayo ay magsabwatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin nating positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel Moto ay nag-upload at mag-upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede nating i-share upang maka-inspire. Ang channel Moto ay one-man channel. Ako po si Noriel Felipe ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines AUP upang lalo nating mapaunlad ang ating kaalaman. Nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagnegosyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant, at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitahan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng pagkakitahan. Pumasok din tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarelate. Kaya't kasabwat, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin nating magkipagsabwatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel Moto upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.